Again guys, we're here at Hiwang Native House dito sa Banawi, Ifugao. Pumunta ulit tayo dito para ipakita itong kakaibang mga native houses na punong-puno ng mga lumang kagamitan o kaya yung tinatawag nating mga antiques. It's hard to believe na sa panahon ito ay makikita pa rin natin ang mga ito. At not only that, guys, we want to find out the reasons behind the skulls of animals and people hanging around the said native house. Gaya ng sabi ko, ang mga bungo tao at mga hayop tulad ng mga kalabaw at baka ang siyang nagbigay sa akin ng interest para balikan ang nasabing tirahan na to. Nais po natin alamin kung ano ang mga nakakubling kwento sa mga ito o kaya mga kwento sa likod nito. Tulad dito, ang mga bungo, nandito po tayo. So makikita natin ang mga bungo ng tao. Ito ay mga tunay na mga bungo. Hindi po ito mga artificial lamang. Tunay po sila. Yung mga, yan, ganyan. Tunay po ito. Mga kaibigan. Yan. At ito ay ating alamin mamaya. At habang inaantay natin ang may-ari ng tirahan na to, ay libot-libot muna na tayo para sa labas ng mga nasabing mga katutubong tirahan ay makikita natin ang iba't ibang mga obra ng may-ari ng nasabing tirahan. At hindi lang yan, yung mga kanyang mga collections gaya ng mga ito. Ito yung ginagamit sa pagbabayo. Yan. Yan ang ginagamit nila sa pagbabayo ng mga palay. Ayan. At ang kagandaan dito ay may mga nakaukit pang mga obra maestra nila dito. Yan. Ganda oh. Ito pa oh. Ang ganda niya. Tapos may mga bato pa. Wow. Ganda talaga guys. So kung kayo ay pupunta dito sa Banawi, Ifugao, I would advise you to visit this what we call native houses of Hiwang para makita ninyo ito. Kakaiba po talaga. Actually, ito rin ay isang museum. Parang isang museum din ito. Sa loob ng native house ay makikita natin ang mga iba't ibang collections ng may-ari, lalo na ang mga collections na bulol. Ito yung kanilang rice gods. At dito sa loob, dito na inilalagay ang kanilang mga inaning mga palay. So, ito pa yung mga bulol na sinasabi ko, mga rice gods nila dito sa Ifugao. Ayan. Ang dami niyang collections. At ito ay mahal, mga guys. Ayun, isang gangsa. Mayroon pa siyang collections. Oh. Ang dami, oh. Tapos ito pa. Yun, mga kutsara, mga wooden spoons. Ayun. May mga old jars pa. Okay. Yan, dito sila nagluluto. Lutuan. Kahoy ang ginagamit, hindi gasol. Ayun. Mga jars. Okay, so nakita ko lang sa inyo guys kung ano ang nasa loob. At kung kayo pupunta dito, ay makikita rin ninyo in person. Ito yun, mga jars nila. Mga Chinese jars yan. Nung unang panahon. Mahal yan, mga guys. Yun. Wala ka na makikita ganyan sa ngayon, dito sa Pinas. Yun, mga jars. Okay, nalagay ng mga asin. Okay, yun. Okay, ang ganda, oh. Yun ang pinaglalagyan ng mga bolo. Tak. Yun. Wow. At ito pa, oh, guys, oh. Pinakamalaking kalabaw yata to.
noon, malaking kalabaw. Makita sa bungo niya. Malaki siya. Napakalaki, guys. Buti na preserve nila ito. Yun. Ang mga bungo na ito, saan ba galing yan? Yung mga ulo na yun, Japanese skull. Japanese skull. Skull ng mga Hapon Mhm. na tinago ng inalagaan ng mga tao noon. Ah, Mga matatanda. Dito sa Ifugao. Ito, kasi yung mga Hapon noon, minsan, sunod ang mga bahay. Napatay ang mga tao, kaya gumanti yung taga-native, and they took the head as trophy. As ibig sabihin may beheading o may headhunting noon. Naghansiyang. So Ginamit yung mga spear nila dyan. At mayroon yung mga kalasag o yung ito yun. ito yung kalasag na sinasabi ni Kuya, ganito. So the reason why they have this one is because the Japanese, sabi niya, yung mga Hapon daw noon ay sinusunog ng mga kabahayan ng mga tao dito sa Ifugao. And because of that, nagalit ang mga tao ay And they fight with them. yan, they fought with them. So yun, kaya nabihid sila, pinutol ang mga ulo dahil sa kanilang galit sa mga Hapon. Yun, okay. Yung mga ito, mga ibang Yun ang ginamit pag may tumanda na din, mag-thanksgiving, then they butcher karabaw back India. okay. Dati ang bahay ng mga lolo namin, papay namin. Buti na preserve ninyo hanggang ngayon. Dati may isang anthropologist noon na yung tatay namin parang runner na kumukuha ng mga lumang gamit. Noong namatay si William Bayer at Otley Bayer, then dito linagay lahat yung mga gamit nila. Ni Otley Bayer. Otley Bayer was Anthropologist. an anthropologist Yung from owner the of US. Nayon Pilipino noon. Okay. Pero nakipag-asawa dito sa Ifugao na inasawa niya si Riangayo. Lingayo. Navy. Wala silang anak. Meron. Meron. William Bayer. William Bayer. Mga apo na si meron din yung na kolekta ng mga lumang gamit, then we continue collecting. You put them there. Yeah. Sometimes collector will come, then they select what they want. Pag tatlo, ibenta namin yung isa, iwanan niyo yung dalawa. Para may maiwan dito. Okay. So parang museum din ito, no? Parang museum dito. Kaya So guys, dinadayo ng mga turista. By the way, itong mga bululs, they are kept in the house or the granary and are usually made in pairs. They are carved of narrow-wood, which represents wealth, happiness, and well-being. ganun ang nila. Kaya bang sa amin sa lingkod?